Anyways, another concern video po, ang sabi niya is, Miss Che, madami ng pagbabago sa sex life namin mag-asawa in our 50s. Mas bata ng konti ang partner ko sa akin. Normal ba yun? Ano kaya ang dapat gawin? Okay, medyo nakukulangan po ako dito sa concern nyo, no? Kasi hindi ko alam kung ano yung pagbabago na tinutukoy mo. Pagbabago bang nakabuti or pagbabagong nakasama? May mga nagawa na rin akong video patungkol dito, pero idagdag na lang natin to. So, I presume negative po yung pagbabagong tinutukoy nyo dito sa sex life nyo ni Mrs. Yan po talaga yung mga negative beliefs natin about sexuality and aging, na kapag nagkakaedad na raw, nagbabago talaga yung pakikipagtalik natin. May mga studies po na naganap according sa ating mga eksperto na nasa 43% po ang mga nagsasabi na nahit nila yung age 50s, mas naging adventurous sila compare nung mga younger age nila. Meaning to say, iba-iba po talaga yung preference ng bawat isa sa atin. Nakadepende kasi yan sa lifestyle natin. Kung hindi mo masyadong inaalagaan ang sarili mo at punong-puno ka ng stress sa katawan, talaga pong maaapektuhan ng mas mabilis yung inyong sex drive. At the age of 50s, hindi naman natin kailangan i-maintain yung level nung stamina natin compare nung 25 years old tayo. Ang kinakailangan lang natin ngayon is magkaroon tayo ng awareness paano natin mapapabagal ito. At mas kailangan natin mag-provide ng effort kapag nagkakaedad na tayo para naman mas ma-enjoy pa natin. Mga nagsasabi na mas naging adventurous sila nung na-hit nila yung age 50s, maybe because nakakapag-provide na sila ng magandang lifestyle para sa sarili nila dahil may pera na sila, medyo stable na sila. Compare nung mga bata pa sila na ang daming energy pero wala namang pera. Siguro kailangan lang natin talaga baguhin yung mindset natin, na kahit na nagkakaedad tayo, kaya pa rin natin gawin yung mga ginagawa natin nung bata pa tayo. Yun nga lang, hindi na madalas, but still, nakakapag-provide ka pa rin ng happiness sa sarili mo at sa misis mo kapag nagtatali kayo. Mga misconception kasi talaga yan na, may edad naman ako, hindi na ako mahilig sa sex. So, tinatanggap mo na lang yun, kaya yun ang nangyayari. So, yung hormonal changes po sa katawan natin, lalo na sa mga babae, negatively, may shifting talaga yan. You get my point, guys? Kung maganda yung lifestyle natin, tama ang kapartner natin sa buhay, less ang stress natin. Of course, maganda talaga yung magiging resulta niyan. Number 1 dyan, sa babae, very common po ang vaginal dryness, na kapag nasa menopausal stage ka or menopause ka na, pero hindi ibig sabihin nun, mawawalan ka na ng gana sa pagtatalik or hindi mo na may enjoy yung lovemaking ninyo. Dahil nga sa pagdadrop or pagbagsak ng estrogen nating mga babae, yan po yung cause ng vaginal dryness. Lalo na kapag menopause na. Malaki po talaga ang impact niyan sa ating sexual functioning. Ano yung sexual functioning na sinasabi ko sa ating mga babae? This can lead to a painful or uncomfortable sexual experiences doon sa iba. Kaya lagi ko pong sinasabi na very important na meron kayong lube palagi dyan sa kwarto ninyo. So, ano pong dapat ninyong gawin? Tulad ng naitanong mo, so mag-spend ka ng mas maraming foreplay doon sa partner mo. Kasi pag nagkakaedad na nga tayo, medyo nababawasan na yung sensitivity ng katawan natin. Kung dati 3 minutes ka lang nagbabad sa kanya, na kinain mo ang kanyang pechay, nakakatapos na ang babae. Ngayon, na time is 3 or na time is 5 na yan, di pa rin siya nakakatapos. Kung noon, yung mga erogenous zone niya, talaga namang konting kares mo lang, nasasatisfy na siya. Ngayon, nag-iba na yun. So, more time on foreplay and increase the vaginal lubrication. Yan po yung dalawang tips para mas maging pleasurable pa rin yung pagtatalik ninyo ni Mrs. And kung very painful naman yung penetration or pagpasok nyo sa kanya, meron namang mga ways para mas masatisfy pa siya. Yun yung paggamit ninyo ng mga toys or oral sex para enjoyable pa rin. Ang maganda nga dyan kapag menopause na si Mrs. is pwede na kayong magtalik kung kailan nyo talaga gusto, kasi hindi na talaga mabubuntis si Mrs. kapag menopause na siya. Pwedeng maging unlimited yung pagtatalik ninyo. Ito, sa mga kalalakihang problema naman. Number 2, kapag nahit na ang 50s, erection and ejaculation challenge. Kapag nagkakaedad na po talaga ang mga kalalakihan, nagkakaroon talaga ng pagbabago yan doon sa erection department nila. Hindi na kayo kasing spontaneous nun dati. Mapapansin mo ngayon na mas kinakailangan mo na ng iba-ibang stimulation in order for you na ma-maintain mo yung erection
erection mo. Minsan, ang tigas-tigas niya, pero hindi naman nagtatagal. So, normal lang po iyan kapag nagkakaedad na ang lalaki. Pero, ang hindi po normal dyan kung palagi nangyayari sa inyo. Hirap na kayong mag-develop or mag-sustain ng erection ninyo tuwing nakikipagtalik kayo. Kapag ganyan na po, possible na nakikipag-deal na kayo sa erectile dysfunction na tinatawag or ED. So, bago pa pumapunta kayo dyan, better na makipag-usap kayo sa inyong mga doktor kung ano yung mga nangyayari sa inyo, mga underlying health condition ninyo para mas maagapan po. Another thing, lower sexual desire. Yung stress po, yung physical health problems, mental health issues, and medications, yan po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mababang sexual desire. Nagdi-decline yung ating hormone levels na nagkukontribute sa pagbaba ng ating libido. Kasabay na dyan yung pagbabago ng katawan natin, pagbagsak ng energy natin. Yung hormonal shift po, hindi lang yan nakaka-apekto sa ating physiology and sexual desire, but also may impact po yan sa ating mental health. Kasama na dyan yung fatigue or yung parang palagi kang hapong-hapo or pagod na pagod ka at yung pag-change ng moods mo from time to time. Ano pong gagawin kapag nararanasan nyo ito? Bawasan po ang stress kasi yan po ang number 1 nakakapagbigay pangit na epekto sa katawan natin. Okay lang naman ang stress kung manageable or kaya mong i-handle kasi ang stress po, yan din yung nagbibigay sa atin ng push, 'di ba? Para tumayo tayo sa umaga, mas magkaroon tayo ng plano. Pero yung sobrang stress po, hindi po maganda ang naidudulot nito sa katawan natin. And also, huwag kalimutan mag-ehersisyo. Kahit na 30 minutes sa isang araw, sumayaw-sayaw ka, maglakad-lakad ka, makakatulong na po yan. So again, sa babae po, number 1 problem kapag nasa 50s na is vaginal dryness. Sa lalaki naman, yung erections and ejaculation challenges kapag nagkakaedad na. And pangatlo, bumababa po ang sexual desire kapag nagkakaedad tayo. Kaya lamang guys, ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!